fan of romance novels. At kapag nagkakatuluyan ang hero at heroine ng story, ini-imagine ko ang wedding nila. Kaya nga siguro ako naging wedding planner eh. Because I just love happy endings. As a wedding planner, I'm the expert on weddings. I make sure na lahat ng details perfect. And this is as perfect as it gets. From the beautiful flowers lining up the aisles, to the romantic music playing on the piano, to the dress. The dress that makes the bride feel na siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo sa moment na yun. And of course, my beloved. So handsome in his suit and staring at me as if ako lang ang babaeng para sa kanya. Ang babaeng makakasama niya habang buhay. Through thick and thin, in sickness and in health, until death do us part. Teka, Until death talaga? wala nang tawad? Hindi po pwedeng trial lang muna? Paano kung hindi siya makatulog dahil malakas akong humilik? O kaya, paano kung malaman niya na hindi naman talaga ako marunong magluto? OMG, Rocky. Relax. Kalma ka lang, okay? Kaya mo yan. Si Albert yan. Ang lalaking mahal mo. Mahal mo siya. Mahal ka niya. Magiging masaya kayo forever and ever and ever and ever. Oh no. No. No, no, no. Ay, wow. Rocky, naghihintay si Albert. Albert, I'm sorry. I'm sorry, Albert. Rocky! Rocky, teka lang! Rocky! Teka lang! Huwag na kayo mag-video, Rocky! please! Rocky! Teka lang! Rocky, please! Rocky! Rocky!
Rocky! Kuya, alika na, dali. Alis na tayo, please, bilis. Anak, sorry wala kami dyan ngayon. Hirap kasi kumuha ng flight eh. Alam mo naman ang sitwasyon. Rocky, ano ba nangyari talaga? Yun na nga po, May. It was the wedding of my dreams. Pero po kasi nung nakita ko si Albert, biglang ang dami kong tanong. Paano kung nakatira na kami sa isang bahay, tapos nalaman namin na hindi pala kami compatible sa isa't isa? Paano kung hindi po kami maging masaya? Paano kung hindi siya maging masaya sa akin? Bakit? Hindi mo na ba mahal si Albert? Rocky, noong ko pa sinasabi sa'yo, hindi ba? Hindi porkit yung mga barkada mo naging mag-boyfriend, susunod na rin kayo ni Albert. Kasi naman 3 taon pa lang pala kayo mag-on. Sana naghintay muna kayo. Nag-surprise proposal nga po siya, di ba? Sa harap ng mga kaibigan namin. Paano ho ako makakatanggi noon? Tsaka kasi, naisip ko lang po na okay naman kami. Sa 3 years namin na magkasama, never kaming nag-away. Pero anak, alam mo, for me, tama yung ginawa mo. Kasi kung may doubt ka, kahit na mayroon kang katiting na doubt doon sa pakakasalan mo, wag. Dahil kung talagang totoo na kayo ang para sa isa't isa, there should be no doubt. Dahil dapat handa kayo harapin ang married life kahit na hindi kayo magkasundo, kahit na mahirap. Parang kami ng mami mo. Pero sana, hindi mo na pinaabot sa simbahan. Dad, pero tama yung ginawa niya. Kaysa naman yung kasalan sila, tsaka siya aayaw. Sabagay, may point ka dun. Makinig ka sa mami mo, expert yan dyan. Rocky, I know it's hard. Alam ko masakit. Pero I'm sure one day, marirealize nyo na this was all for the best. Sana nga ho. Sana ma-realize ni Albert yun. Anak, bakit? Mapa, sorry, I have to go. Ang sama ng girl. Pinaabot pa talaga sa simbahan? How evil. Kawawa naman yung guy. Gwapo pa naman. Hashtag protect Kuya Groom from hashtag evil runaway bride. Kuya, akin ka na lang. Hashtag protect Kuya Groom. Hashtag evil runaway bride. Yang mga ganyang babae ang sumisira sa reputasyon ng mga girls. Hindi naman lahat pabago-bago ang isip, gaya ng bruhang yan. Dapat dyan, binablacklist na lang sa mga simbahan. Hashtag evil runaway bride. Hashtag protect Kuya Groom. Pasa at its best. Kuya Groom, we got your back. Hashtag protect Kuya Groom. Guys, I found out na wedding planner si hashtag evil runaway bride. Her shop is called Road to Forever. At ang name niya, Rocky. Makes sense na di natuloy ang kasal nila. Boycott na yan. Hashtag Rocky Road to Forever. Hashtag protect Kuya Groom. Ang sama ng girl. Pinaabot pa talaga sa simbahan. Yung babae ang sinisira sa Makes sense na di natuloy ang kasal nila. Hindi naman lahat pabago-bago. Pasa at its best. Grabe, Bes. Ang sakit pala talaga mabash. Alam mo yun, hindi naman nila ako kilala, pero ang dami nilang sinasabi sa akin. Huwag mo na kasing basahin. Deadmine mo na lang yung mga bashers na yan. Alam mo, tama ka eh. It doesn't matter kung
ano yung sasabihin nila. Kasi ang mahalaga si Albert. Yun nga lang, di pa ako nakakapag-sorry sa kanya kasi binlock niya ako, tong number ko. There's no other way kundi abangan siya dito. Albert? Rocky. Sige. Alis muna ako. Paano mo ako nahanap? Nagpunta kasi ako sa bahay niyo eh. Tapos, sabi sa akin ni Yaya na may appointment ka daw dito. Albert, I'm really sorry. Sorry. Pero kasi nung nakita din kita sa altar, feeling ko naramdaman ko na hindi ka rin masaya. Maybe we're just both settling for each other dahil komportable tayo sa isa't isa. Rocky, huwag mo ipasa sa akin yung guilt mo. Okay? Okay, I know. I'm sorry. Pero Albert, can you really say that you're happy? Kasi alam ko na marami ka pang pangarap, na mahilig ka sa motor. You wanted to race. Kinalimutan ka na nga, di ba? For you? Okay. Sige. Murahin mo ko, saktan mo ko, okay lang kung gusto mo. Maintindihan ko, Albert. Pero sana, someday, maintindihan mo rin ako. And maybe, just maybe, mapatawad mo rin ako. Alam mo, Rocky, it's not if... Remember us? Kami yung supporters mo. We follow your account. Yeah. Oh, wait. Anyways, I know you. Because you're runaway bride. Oh my gosh. Ang sama-sama mo. Ikaw yung pinakamasamang babae sa buong mundo. excuse me, sino ba kayo? Can you please leave? Hoy, gusto niyo rin ba maging famous, ha? Rocky, let's go. Sige na. Titingin pa eh. Anong masasabi mo sa mga nagbabalak magpakasal? I don't believe in marriage. Pero kung matuloy yung kasal niyo, by all means, good for you. Good for you. Anong message mo sa iyong runaway bride? Okay ka lang? Entitled naman siya sa kung anong gusto niyang gawin eh. Kasi nasaktan ko naman talaga siya. Alam ko, deserve ko yung galit niya, ni Albert. Pero Bes, bakit pati buong mundo? Yes. Hindi ko alam, parang kahit saan ako magpunta, parang ang sama-sama ng tingin ng mga tao sa akin eh. Pati yung business natin, apektado na. Lahat, nag-cancel. Kasi tama nga naman. Sino nga naman ang kukuha sa wedding planner na nag-runaway bride sa sarili niyang kasal? So, nagsisisi ka na? Nagsisisi ako na nasaktan ko si Albert. Pero kasi, feeling ko mas magsisisi ako kung tinuloy ko yung kasal namin. Yun naman pala eh. E di tanggapin mo yung consequences. Lilipas din yan. In the meantime, why don't you go somewhere para magpalamig, para mag-heal ka sa mga nangyayari sa'yo? And you know what? I know the perfect place. Saan naman yan? Remember yung lodge namin sa Benguet? Ako, malayong-malayo yun sa city.
And walang wifi, so I'm sure hindi pa umaabot dun yung viral video mo. Teka, tatawagan ko na para sa'yo. Teka lang, Bes. Sorry, ayoko maging choosy, pero kilala mo ko. Anong gagawin ko sa lugar na walang wifi? Gaano kadami pa? Maganda naman pala. Madami nga lang lamok. Nakatigil ako dito. Immune sa citronella ang mga lamok dito. Ah, ganun po ba? Hello po pala. Ako po pala si... Rocky, yung best friend ni Lani. Opo. Kayo po si Manang Baby. Siguro po pinadala na ni Lani yung mga pictures ko po sa inyo, no? Hindi. Tinignan lang kita, mukha kang Rocky. Po? Huwag kang magugulat. May pagka-psychic ako. So, welcome to Mystic Lodge. Ito ang common area. At ito, dito ko pinakakain ng mga guest ko. Ay, don't worry, ha? Kasi masarap ang pagkain dito. Oo. Pinatataba ko talaga mga bisita ko bago ko sila iluto sa kawa sa labas. Ano po? Luluto niyo po? Luluto niyo po? Joke lang. Wala ka bang sense of humor? Manang, nabanggit po sa akin ni Lani na wala daw pong wifi dito. Pati po pala signal sa cellphone wala. Ay, sa bayan lang malakas ang signal at internet. Pero maliit na bagay. Meron tayong landline, at meron pang phone directory. Ay, wow. Manang, ano pong kayang kontakin po neto? Yung present po or yung past lang? Huwag mong gamitin yan. Joke lang po. Joke lang po. Sige, ipakukuha ko yung mga gamit mo dun sa inaanak ko kay Jonalyn. Sige po. Jonalyn! Jonalyn! Tataba ka rito. Miss Rocky, okay lang po ba kayo? Parang ang bigat-bigat po kasi nang dinadala niyo. Alam mo ba yung pakiramdam na parang galit sa'yo yung buong mundo? Pero wala ka naman talagang ibang ginawa kundi magpakatotoo sa sarili mo. Masama ba yun? Po, ang ibig ko pong sabihin, yung maleta niyo po mabigat. Gusto niyo po ba ilagay ko na sa cabinet? Sabi ko nga. Ay, hindi. Ako na. Akong bahala. Iwan mo na lang. Okay po. Thank you. Enjoy your stay at Mystic Lodge. Thank you. Rocky, relax. Relax. It's okay. Walang signal means no bashers. Tama.
At habang nandito ka, kalimutan mo na muna silang lahat at mag-focus ka na lang sa mga novels mo. Tama? Maganda yun. Dead ba? Dead ba sa bashers? Ay, wow! Naiiwan ka pa talaga eh, oh. Sorry, hindi kita na-delete, pero ayoko ng love stories ngayon. Kaya, bye. Hindi bagay yan sa akin. Ay! Okay, ito. The Dark Woods. Horror. Pwede, pwede. Saktong-sakto sa setting. Perfect. Maya ka sa akin. Ay! Cute. Oh! Ay, ayun pala yung kawang sinasabi ni Manang Baby. Ganda. Oh, nag-e-enjoy ka ba sa kawa? Sobra, Manang. Grabe, ang sarap pala nito. Tapos, sobrang nakakawala ng pagod po sa biyahe. Ay, oo, talaga. Lalo na katulad ngayong summer. Diba, malamig ang tubig. Pero pag gabi, lumalamig eh. Kaya pinaiinitan natin yan. Ay, Manang, picture naman po. Ito din sa cellphone ko. Pambeto. Sa gilid Ayan, po. Yan. tapos, ito. Ayan, sa gilid po. Tapos, swipe niyo po. Yan. Yan. Tapos, yan. Yung bilog po ang pipindutin niyo, Manang. Ooh. Ayan. Tingin nga po, Manang. Wow! Yan, ganda! Galing mo kung Manang, ah! Sayang, hindi ko ma-upload. Wala kasing wifi eh. Pero okay na rin siguro dahil baka mamaya gawan pa ako ng memes ng mga haters ko na yun. Ganun talaga dito. You disconnect and learn how to connect with nature. Wow. Manang. Oo. Oh, may sampayan dun sa labas ng cottage mo. Doon mo isampay yung mga basa mong damit. Okay po. Salamat, Okay. Manang. Oo. Bakit po? Hindi pa malambot, kulang pa. Sige. Manang talaga. Wow! Ang ganda naman dito. Ang sarap mag-chill. Oh my gosh! Ang ganda nito pang feed. Ay, teka. Grabe naman tong punong to. Okay, selfie naman. Layo. Isa pa. Wow! Manang? Manang, bakit ho? Magpipicture lang ho ako. Wag. Bakit ho? Wag kang lalapit dyan sa punong yan. Baka mamaya makita ka ng friend ko. Friend? Sino hong friend? Kapre. Tinatawag ko nga siyang friend para hindi siya magalit sa akin. May, kapre ho? May kapre? Isigaw mo, binurong ko nga eh. Kayo talagang mga taga-Maynila, hindi kayo naniniwala eh. Pero may ganyan talaga dito. Talaga ho? Oo. Kaya, alam mo, pag nagustuhan ka niyan, sa una, kukunin niya yung panty mo. Panty ko ho? Tapos, aamuhin. Bakit ho? Tapos, pag nagustuhan niya yung amoy mo, ikaw na ang susunod na kukunin.
Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Bessie, wala nga mga bashers dito pero may kapre naman. Bessie, umuwi na lang kaya ako, no? Kasi parang hindi ako safe dito eh. Parang mas kaya ko pang harapin yung mga bashers kaysa sa kapre. Bessie, pwede ba? Tigil-tigilan mo na yung pagbabasa mo ng horror para hindi ka nagpapaniwala sa kung ano-ano. Ayun na nga, Bessie. Sana nga kwento-kwento lang. Kaya lang, sabi ni Manang, may mga nakuhaan na daw talaga ng mga panty dun sa mga kapitbahay niyo ng lodge. Ha? Hindi kapre yun. Baka manyakis. Teka nga, kausapin ko nga si Manang, baby. Manang, si Lani po, kausapin daw po kayo. Oh. Oh, Lani. Miss mo na ako, no? Lagi naman ho. Pero Mana, huwag yun ang takutin si Rocky kasi iba yung imagination niyan eh. Kaya sakay na sakay siya sa mga kwento niyo. Totoo kaya yung sinasabi ko. Kaya nga, di ba, pinagpula kong headband si Jonalyn para pangontra. Kaya lang, itong si Rocky, mukhang nataypan na nung friend ko eh. Mahilig kasi sa mapuputi yun eh. Ano? Tao ba dyan? Sino yan? Sa una, kukunin niya yung panty mo. Panty ko? Tapos, aamoy-amoyin. Bakit ho? Tapos, pag nagustuhan niya yung amoy mo, ikaw na ang susunod na kukunin. Ako, baka yun yung kapre. Rocky, imagination mo lang yung kapre, okay? Walang kapre. Tulig mo lang yan. Okay? Diyos ko, totoo nga yata yung kapre. Diyos ko, totoo nga yata yung kapre. Hindi ako basta-basta magpapakuha sa kanya. Lalaban ako. Relax, Rocky. Walang kapre. Walang kapre, Rocky. 1, 2, 3. If I could fight another day, I choose to make it.